Ito na mga kaisda. Ito na po yung part 2 ng update ng ating munting palaisdaan. Good day mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, napakaganda ng sikat ng araw mga kaisda, no? So, ito na po yung ating part 2 sa bagong sit-up ng ating munting palaisdaan mga kaisda. Oh. 'Di ba? Ganito biglang nag-iba na, 'di ba? Yung iba napunta na sa ilalim ng puno ng rambutan dahil meron tayong bagong ginawang concrete pond. So, bago pa tayo magsimula mga kaisda, isa shoutout ko muna ang ating mga bagong kaibigan. So, shoutout kay Simple Life. So, siguro meron din tong maalagang mga isda, mga kaisda, no? At shout out sa ating nagbabalik na kaibigan na si Pobreng Gapi Breeder. Magandang mga klaseng isda nito mga kaisda, si Pobreng Gapi Breeder. At paki-subscribe na din sa kanyang YouTube channel. At yung pangatlo natin ay bagong kaibigan natin, si RRG at Art Basya, no? So shout out sa inyong lahat. At shout out sa ating mga bagong kaibigan. So back to topic na tayo mga kaisda. Saglit lang. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. So, back to topic na tayo mga kaisda. Itong nakikita nyo yung mga bagong, yung mga fry mga kaisda, bago na po yan. Dahil previous video ko ay nakuha na namin. Meron na naman tayong bagong fry ng ating yellow lace top sword mga kaisda. Itong isda na to ay napaka-survivor sa akin, no? Namatay na yung iba, pero ito andito pa rin mga kaisda. Ito yung pinakauna kong gapi. So ito yung grooming na EFR ko. Never been touched. Hindi pa ito nakatikim mga kaisda, no? So kung meron mang gustong bumili, ibibinta ko yan. Napakamura lang. Grooming na yan mga kaisda. Napakagandang klase. Full mask na, no? Full mask na, no? Hindi ka magsisisi mga kaisda, sa totoo lang. At ito naman yung aking P-Dirt. As usual, pabalik-balik tayo mga kaisda dahil hanggang asa ngayon wala pa tayong bagong strain mga kaisda, no? So ito lang yung natira, no? At meron na din yang maraming Juby mga kaisda. Ito yung original na breeder ko. So, yung dalawang maliliit dyan, hindi ko na pinakuha ng aking anak. At ito naman ang ating original na breeder na Yellow King Cobra. Metal Yellow King Cobra. Di ba makikita nyo yung female? Napakagandang pattern po ang kanyang buntot. Lalong-lalo na sa ating male. Dahil high dorsal po ito sila mga kaisda. So, meron na naman silang mga fry. At kukunin na naman natin yan mga kaisda. Dahil lagi silang nagpuproduce. Ito yung original na breeder ko, no? So madami na po din yan mga BBs mga kaisda. Yung iba is Juby na, no? So ito naman po ang ating black lace mga kaisda, no? So nakikita nyo sa previous video ko, andito po ang malalaking black lace, yung mga Juby, meron na ding breeder. So ang natira ang mga fry na lang. So napakadumi ng ating tubig. Hindi pa natin pinalitan mga kaisda, no? So mga fry lang po ang natira dyan.
At ito naman mga kaisda, ito yung aking outcross, no? Outcross ko yan na yellow list top sword at saka flamingo. So ang nakikita nyo dyan, halos mga male. Dahil yung iba dyan na bottom sword na male ay nilipat ko na. Pati yung mga female, mga kaisda. Dahil nag-i-inbreed tayo ng ibang klase din, no? So tatlong magkaibang inbreed tayo. Puro bottom sword yung ginawa natin. So siselect natin yan kung anong breeding na ba anong breeding ang maganda sa kanila, no? So ito yung aking as usual na outcross. Hindi ko maibinta-binta, hindi ko maibigay dahil nagandahan ako. Pero kung ibinta ko tapos ipakain na sa monster, ay wag na lang, no? Padadamihin ko na lang yan mga kaisda, no? At saka itong puti na mga fry, abangan ko yan kung anong kinalabasan dahil outcross yan ng AFR at saka flamingo mga kaisda. At ito naman ang aking HBB. So nagpicture yung anak ko, napakaganda pala. So yan po ang nakita niyo sa taas na may picture mga kaisda, no? So napakaganda pala yung ating HBB na ibinta lang natin ng 2 digit. Napakamura lang po ang aking binta sa aking HBB mga kaisda. At ito yung isa sa mga sinabi ko na inbred ko, no? Na red tail, snake skin, bottom sword. Merong fry na rin ito. Medyo malaki-laki na ang fry nito mga kaisda. So inaabangan ko po ang resulta nito. Kung maganda ba or hindi. At saka meron tayong dalawa din na yung female is red tail. Bottom sword din yung male. At saka yung kanina na pinakita ko na bagong nilipat ko. Kaya hihintayin natin yung mga fry nun kung maganda ba. So ito yung sinabi ko na Juby ko na Metal Waikisi. So napakadami yan mga kaisda. Meron na ding magandang male dyan. At saka yung mga female dyan, buntis na din at nagda-drop na din. No, so ang ginawa ko is padadamihin ko lang muna yan sila. Bago po ako mag-segregate, no? Mga kaisda, male, female, mga ganon. Bago tayo mag-segregate niyan. So ito yung isang metal blacklist ko na mga fry. Yung galing yun sa kabila mga kaisda. So yung lagi nyong nakikita sa previous video ko, ito na yun, no? Medyo malalaki na yung iba. So dalawang trapa natin ng metal blacklist, no? Yung malalaki ay nilipat natin sa bagong setup natin na concrete pan. Ito naman yung ating red lace, mga kaisda, no? Medyo malaki-laki na din yung iba. Yung iba, meron din kunting kulay, no? Juby na din yung iba, mga kaisda. So, yan po ang ating mga update, no? Napakaganda po ang ating red lace, mga kaisda. So, siguro, pag sobrang dami na nila nito, ay magre-release na po tayo, mga kaisda, no? So, yung isang trapa na yun yung sinabi ko na isang inbred ko ng red tail snake skin bottom sword mga kaisda. Sa next video natin ipapakita natin yan mga kaisda. So ang laman nito sa mga kaisda sa balde ay nilipat ko na yan sa reef tub dahil hindi ko pangalanan yung isda na to dahil parang ito yung outcross ko ng AFR at saka HBB. Kasi half black siya, tapos yung buntot niya may pagka-mosaic na kulay pula. So ito naman yung ating napakagandang feeder mga kaisda, no? Ito na po yung ating outcome na mga galing sa original breeder. So ito na po, napakaganda po yan mga kaisda. So hindi pa ako magre-release niyan, padadamihin ko pa yan mga kaisda, no? So ito yung ating EFR. No, medyo konti lang siya, pero meron naman tayong inbred na EFR mga kaisda. Padadamihin natin yung EFR natin dahil yan ang pinakauna kong nagustuhan sa mga lahat na una kong mga gapis mga kaisda. At ito naman yung ating inbred
na flamingo, mga kaisda, no? So marami tayong mga in-inbred, marami tayong in-out cross din, mga kaisda, dahil naghahanap tayo ng magandang klase or magandang strain na galing lang sa atin, mga kaisda, no? So ito na, di ba? Sa kabila yan, dito nilipat na natin yung ating EBT. So hoping ako na itong isang buntis dito ay makakakuha tayo ng maraming fry, mga kaisda, dahil halos kada drop nila ay dalawa lang po ang makuha nating fry. So yung buntis na po, mga kaisda, malapit na po yung mag-drop. So abangan namin yan, dahil sayang, no, sa last drop nila ay dalawa lang din ang nakuha namin. Yung pinakauna, dalawa lang din yung nakuha namin. So napakahirap alagaan itong mga albino dahil napaka-agresibo, mga kaisda. So ito po yung ating original na HBB breeder. May marami ng fry, hindi na nakuha dahil medyo busy pa yung anak ko. So sinabi ko sa kanya na pag meron siya makikita mga fry, ilalagay niya sa tamang kasama, no, yung mga pangalan, kasi nilagyan namin yung mga pangalan, mga kaisda, para hindi malito yung anak ko dahil hindi nila kabisado yung mga isda. So hindi nila hobby yung isda, mga kaisda, no? Ako lang po ang may gusto, kasi ang gusto nila ay aso, no? Meron din kaming aso na bago na binigay ng aking father-in-law. Magandang klase din yung aso na yon, mga kaisda. Kaya love na love nila yon. So ito yung HBB na original kong breeder, mga kaisda. At ito yung sinabi ko sa inyo, mga kaisda, na inbred ko na EBT, EFR, mga kaisda. Yan po ang inbred ko na EFR. So hoping ako na marami tayong makukuhang fry nito sa mga next na mga days, no? Dahil buntis na din yung mga ibang female natin. So as usual, ito yung sinabi ko, no, mga kaisda, na dalawa lang po ang nakuha naming EBT na fry. So mayroong isang joby dyan na kulay itim. Hindi ko alam kung ano, baka yun yung EBM, mga kaisda, yung electric black musco na nasabay ng EBT na pagbili ko, mga kaisda. Yan po, no? Meron kayo nakikitang itim na buntot, baka yun na yun na lumaki na. So pasensya kayo sa busis ko dahil may kunting sakit ako, no? So ito yung ating original na metal blacklist, mga kaisda. Ito po yung original breeder natin. So hindi tayo nagsisisi dahil marami pong na-produce nilang fry, mga kaisda. Makikita nyo yan maya nung inilagay na namin yan sa concrete pan, mga kaisda. Hindi namin yan isinama yung mga original breeder kasi baka mag-away lang, no? So ito yung aking flamingo, ganun pa rin, dumadami na sila. So kung sino yung bibili, 2 digit lang po yan, mga kaisda, napakamura lang. So dalawang trapan po yan, mga kaisda. Padami at padami na po ang ating flamingo. Siguro kung merong bibili sa amin, freebies ko na din yan, mga kaisda. Magandang klase din ang ating flamingo, mga kaisda. So ito, flamingo din yan, no? Makikita nyo naman. Yan po. Yan, flamingo po yan, mga kaisda, no? So hinahayaan ko lang yan sila na dumadami. Wala naman akong problema dyan sa ating gapi strain na flamingo. Ay nagandahan din na ako niyan. Pero hindi gaano. Doon ako nag-focus sa iba, mga kaisda, no? Hinahayaan ko lang yan sila na dumadami. So nakikita nyo naman, di ba? Yan po ang ating klase ng ating flamingo, mga kaisda, no? So dito naman tayo sa iba, mga kaisda. Konting singit lang, mga kaisda, no? Kung gusto nyo po ma-shoutout, mga kaisda, please comment down below sa aking video, mga kaisda, para sa next video ko, sa next upload ko, ay ma-shoutout ko kayo, mga kaisda. Kung gusto nyo po ma-feature yung barracks ninyo,
punta po kayo sa description ko. Andun po sa pinakababa yung FB account ko mga kaisda. Pwede nyo ako i-PM mga kaisda, no? Para ma-feature ko yung barracks ninyo. So back to topic na tayo mga kaisda. Ito mga kaisda, ito yung lagayan ng red lace. So nilipat natin yon. Ang natira yung mga fry. Ito po yung ating bottom sword mga kaisda, no? Ito yung sinabi ko sa inyo na isa sa inbred ko ng bottom sword mga kaisda. Red tail snake skin bottom sword. Kasi red tail din yung female. Ito yung mga kapatid nun mga kaisda, no? So dyan ko lang muna nilagay dahil inaabangan ko or hinihintay ko kung ano yung magiging resulta ng iba mga kaisda, no? If pangit yung resulta ay alam na mga kaisda, sa reef tab ko na yan ilalagay. Dahil dyan po ang aking mix ng mga isda, no? Maraming guppies dyan. May swordtail, may flatfish, marami po yan. Napakadami, makikita nyo yan. Pero mostly guppies na mga kaling, outcross, meron, andun, marami. So ito na po ang sinabi ko sa inyo mga kaisda, no? Na aking bagong sit-up na concrete pond. So tatawagin ko itong concrete pond dahil concrete talaga, no? So dito nakalagay ang ating red lace. Sa kabila naman, ito po ang ating black lace, no? Fry lang po yan sila dati mga kaisda. Dahil itong red lace, dahil ang original nitong breeder ay patay na po, no? Buti na lang nakapag-drop. So ito na po yung resulta mga kaisda, no? Ng ating red lace. So napakagandang klase po ang ating red lace mga kaisda. 199 man na. Hindi kayo magsisisi pag nakabili kayo sa red lace ko mga kaisda. Metal red lace po yan mga kaisda. Napakagandang klase. Dahil ang original breeder nito, nabili natin sa magagaling din na Guppy Fish Keeper mga kaisda, no? So shout out sa kanya dahil ito na yung resulta. Dumadami na po sila mga kaisda. No, nakakatuwa tingnan dahil bibili ka na ng isang tryo at ito na po yung mga resulta ng ating mga binili mga kaisda. At bibili pa tayo ng ibang strain. Naghahanap ako ng magandang strain. Bibili tayo mga kaisda. At ito na po yung ating black lace, no? Nabagandang klase din yan mga kaisda. Nakikita nyo naman yung original breeder. Maganda po yung pattern ng kanyang buntot mga kaisda, no? So mga kaisda, ako'y natutuwa dahil after 7 months, ito na po yung resulta ng aking munting fish farming mga kaisda, no? Guppy farm. Ito na po ang resulta. So malaki na po ang kaibahan, no? Nagsimula po tayo sa isang box pan hanggang paunti at paunti. At ito na po, mga kaisda, 7 months. Ito na po ang resulta, no? Nakakatuwa. So, hinahikayat ko yung mga guppy breeder, guppy fish keeper, mga kaisda. Yung mga beginners na kagaya ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy lang tayo, mga kaisda. Soon, mga kaisda, pag ako nakauwi, dito talaga ako magpo-focus, mga kaisda. Hindi na tayo mahirapan kung merong order or bibili sa atin dahil tayo mismo ang maghahatid ng ating isda, no? Sa bumili. So yan po ang ating mga diskarte mga kaisda. Malupit na diskarte, di ba? So mga kaisda, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa mga walang sawang pagsuporta nyo sa aking YouTube channel, mga kaisda. At kung sino pa yung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please mga kaisda, subscribe to my YouTube channel. Like, share, and comment down below mga kaisda. So don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. So ako'y nagpapasalamat sa inyo ng maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kaisda. Dahil kung wala kayo, wala din tong channel ko mga kaisda, no? So ako'y magbababay na. Happy farming. Bye-bye!